Siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, siyempre meron tayong balitang bibigyan ng reaction ngayon mga katunay. Ito po ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. Ayan ha, siyempre sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa aking channel na Tunay na Kritiko, subscribe na po kayo mga katunay. Siyempre kay Balitang Pinoy TV, mag-subscribe din kayo. No? Dahil yung ICC, yari dito. So wag na natin pagtagalin, sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na ito at bigyan natin ng reaksyon. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Ayun, Balitang Pinoy TV. At ito yung pinaka-matindi nating pag-uusapan. Itong si Marco Rubio. Marco Rubio ng taga-Amerika. Binatikos ang ICC sa Maynila. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito kay Sir Donmar TV. Ito yung bibigyan natin ng reaction mga katunay. Syempre, supportahan nyo yan. Donmar TV! Ipagpatuloy natin. Grabe. Ano na, BBM? Si Marco Rubio pa talaga bumatiko sa ICC sa Maynila. Mamaya, pag-usapan natin yan kasi may nakakuha ng video eh. Okay? Dati nang sinabi, ang Amerika ayaw ng ICC. Itong si BBM, makipagkaalyado doon sa Amerika, hindi ka ba nahiya na pinadala mo doon si former President Duterte sa ICC? And ang Amerika ayaw ng ICC? Di ba sablay? Sobrang sablay. Pahiya sila dito eh. Si Castro at si BBM pahiya dito na si Marco Rubio binatikos ang ICC sa Maynila. Pero bago ang lahat, bago natin simulan itong mga maiinit na balita natin ngayon, ay paki-like muna at saka paki-share sa mga nanonood ngayon sa Donmar TV. Okay? Importanteng mag-like and share para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time dito sa aking channel, kung ngayon ka pa lang nanonood at kung nagugustuhan nyo ang ating vlogs, welcome kayo dito sa ating channel. Pindutin nyo ang subscribe button sa YouTube kasi wala pong bayad yan. Libre lang yan mag-subscribe kayo. At kapag nakasubscribe kayo sa akin, may libre pa kayo. Ibabati. Kung magko-comment kayo, ibabati ko yung pangalan nyo kung gusto nyo magpa-shoutout, di ba? Updated pa kayo sa ating mga trending na balita. Ayun, di ba? Yeah. Pero, Well, abot bibim, yawa ka. ano na si Yugog? Advertisement lang yan si Yugog. So, ito na po ang unang topic natin. Ito yung sinabi ko sa inyo na si Marco Rubio, binatikos ang ICC dito sa Maynila. Ito po, panoorin natin ito at mag-re-react tayo dito sa balita na ito. Grabe ito. Pahiya. Parang sinampal si Bongbong Marcos dito. Play. Tatagalugin daw po. Kung ililiwas sa Tagalog ang kanyang mga sinabi. Ano sabi? May tinawag siyang bobo at walang silbi. Bobo, walang silbi. Habang sila sa Pilipinas, Matindi yan. Oo. Meron pa siyang Sino yung tinawag niyang bobo tsaka walang silbi? Ano pa sabi? Yun daw mga taong yan ay pinamumunuan daw ng mga buwang at baliw. Naku po! Buwang Masakit at ka baliw. mang salita, Ginoong Marco Rubio. Pag tinagalog. Pag Tinagalog, ay gusto mo ba marinig sa Ingles? At saka gusto ko Ayan, ay paparinig niya ha. kung sino tinutukoy niya. Dahil dito sa Pilipinas, maraming ganyan ngayon na nagpapalitan ng kung sino yung bobo, kung sino yung, di ba? May mga pinagkasabihan silang Oo. May pasakit din pala magsalita itong si Ginoong Marco Rubio. At pagka- sinabi niya ito, Nelson habang siya nasa Pilipinas. Sa Grabe. harapan ng mga mamamahayag ng Pilipino. Di ba nakipag-usap siya kay Pangulo? Oo, kay Pangulo. Hindi naman siya yung sinasabihan. Hindi. Maraming PS yun. Bakit ka makalabas dyan? Pero habang sa'yo narito at kaharap po mga mamamahayag, may sinabihan po. Ibig sabihin press con ito. Press con. Talagang Ito na ng video yan. makukuran. Kasi sinabihan niya. Gusto mo, parinig ko sa'yo? Sige. Ito po, pakinggan niyo mabuti ang sinabi po ni US Secretary of State Marco Rubio. Mark? Here's how I reconcile it. We're not members of the ICC. We never signed that treaty. We never joined it. And they somehow claim that they have a right nonetheless to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We've long had quarrels with them. And we have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the U.S. military, maybe even the president or a future president, with crimes. And it's not going to happen. It's just not going to happen. We are not members of that court. We never signed on to that treaty. They need to understand that. If people want to sign on and be a part of that stupid organization, they can. But we're not going to be a part of it, and they're not going to apply their jurisdiction to Americans. That's just not going to happen. We're not going to tolerate it now or in the future. And we've warned them about it repeatedly. And now they're going to Tawag ni Marco Rubio doon, no? Stupid organization, yung ICC. see the consequences of ignoring us. Thank you. Grabe, galit na galit siya ha. Lunatics and crazy. Oo. Nelson, Ang sabi niya sa ICC, sa press conference dito sa Maynila, ito daw pong ICC ay stupid organization run by lunatics and crazies. Kita mo na? Mga baliw. Ibig sabihin, Mga baliw at nagpapatakbo ng ICC? mga buwang.
kung ililipat po natin sa Tagalog. Ba't tayo nagpadala ng Pilipino doon para doon litisin? Mga buwang pala yung naglilitis doon. Parang ano tingin nyo sa ICC Mental Hospital? Parang ano tingin nyo kay PRRD? Nababaliw? Parang ganon? O, kita nyo naman, sinasabi ni Mark Rubio, lunatics, crazy, diba? ICC. O, magkakatunog pa, lunatics, crazy, ICC. Diyos ko. Baka kung anong gawing hatol doon. Ayun na nga. Baka gawing hatol doon. Purutin hanggang sa... Nako. Oh? Oh, yun sabi niyo. Hindi, oh. Tinawag nitong bobo at walang silbi na organisasyon ng ICC na pinamumunuan daw po ng mga taong buwang at baliw. At sinabi niya na walang jurisdiction daw po ang ICC sa mga Amerikano dahil hindi sumali ang Estados Unidos sa Rome Statute na ito. Buti pa yan, pinaglalaban nila, no? Pinaglalaban nila na walang jurisdiction ng ICC sa Amerika. 'Di ba? Dito sa Pilipinas, halos sinasamba yung ICC. Kulang na lang bigyan ng prutas tsaka alay. Wala naman tayong magagawa. Kasi yan lang ang natatanging sandata nila para ang mga kalaban nila ay mawala sa landas nila. Gaya nga na sinabi ko dati, 'di ba? Yung mga bayani dati, kung hindi bitayin, ipapatapon sa ibang bansa. Ganon yung ginagawa nila ngayon. Ang mga kalaban ay pinapatapon sa ibang bansa sa pamamagitan ng alin? Ng ICC. So, para sa akin kasi, pinayagan nila dito yung ICC na yan dahil malaki ang gagampan ng papel niyan dito sa mga kalaban ng gobyerno. Sa mga kalaban yan. Dahil yan, ang pwede nilang sandalan doon sa mga tao na babanat sa kanila. Lalong-lalo na ang mga Duterte, di ba? Na ang mga dikit sa Duterte, ganyan ang ginagawa nila. Yan ang pinakahuling alas nila Hanggat maaari, nag-iipon sila ng alas Kasi, patingin ko, parang pag si BP Sara ay ma-absuelto sa impeachment, malamang ko, yan naman ang susunod. ICC naman ang gagamitin kay BP Sara, sigurado. Diba? At sa kabila, anya nito, iginigiit pa rin umano ng hukuman na may kapangyarihan itong usigin ng mga sundalo, opisyal at Pangulo ng Estados Unidos. Nagbabala po si US Secretary of State Mark Rubio na mananagot ang ICC dahil sa patuloy nitong pagbabaliwala sa mga paulit-ulit na pagtutol ng Amerika. Actually, pahiya BBM dito Dapat lang talaga, managot sila. At saka yung sinasabi nga, actually, sabi ni Sir Donmar, pahiya si BBM dito. Kasi tignan nyo yung Amerika, may paninindigan talaga sila na walang ICC sa kanila, hindi nila pinapayagan. Samantalang tayo dito sa Pilipinas, pinapayagan natin na maghari-harian ng ICC. Tapos, si BBM dumidikit sa Amerika. Dumidikit sa Amerika na ayaw ng ICC. Anong gusto niyang sabihin ng Amerika sa kanya? Diba? Bakit nagbabow down ka sa ICC samantalang kami hindi? Diba? Yun lang yun Ano ikakatwiran? Di wala. Diba? Kasi kung ano sila, asiwang-asiwa dyan sa ICC, bakit tayo tinatanggap natin yan? Kaya nga tinanggal na yan sa bansa natin, wala silang jurisdiction dito. At ang Pilipino na magkakaso sa Pilipinas, dapat dito nililitis sa Pilipinas. Dahil meron tayong gobyerno dito. Tumatakbo ang hustisya sa atin dito. Hindi natin kailangan ng hustisya sa ibang bansa. 'Di ba? Ibig sabihin, pag may kapitbahay kang nagnakaw, pwede mo nang ipa-ICC? Sarap makulong dun. Malamig. Para kasi talagang ginagamit na we-weaponize yung ICC sa mga kalaban ng gobyerno. Yun talaga yun. At sinabayan ang mga pahayag ni Rubio ng paghihigpit ng Washington sa hukuman sa pamamagitan daw po ng restriction sa visa, travel ban at mga sanctions laban sa mga tauhan po ng ICC at mga grupong kaugnay nito. Una na pong sinabi ni Rubio na nagsisikap ang Washington na buwagin ang ICC, isang hakbang na may Pero samantala, ang presidente ng Pilipinas pinadala ang kanyang predecessor. Mantakin mo, nakakahiya yung ginagawa natin, Mantakin mo, sila gumagawa ng paraan para buwagin ng ICC, tapos tayo gumagawa ng paraan para buuin ng ICC. Bakit ayaw na lang natin ampunin yung ICC para matapos na yan? Kinukonsinti natin yung ginagawa ng ICC? Kinukonsinti nyo? Samantalang yung mga bansa na yan, Amerika, hindi nila kinukonsinti. Ipinaglalaban nila na walang jurisdiction ng ICC sa kanila. Dati pinaglalaban natin yun. Nung panahon ni Duterte, tuwang-tuwa kayo na walang jurisdiction ng ICC.
Oh, nung nawala si Duterte, tapos nakita nyo ng kalaban nyo si Duterte, biglang naging kakampi kayo ng ICC. Eh di wow. Yung tipong tama dati yung ginagawa ni PRRD, tapos ngayon mali na. Diba? Parang yan sa war on drugs eh. Tuwang-tuwa yung mga ibang congressman kay PRRD. Tuwang-tuwa sila. Ang galing-galing ni PRRD, ganito, sa ginagawa niya. Gusto rin namin gayahin yan. Sa mga lugar namin, sa mga distrito namin, para matahimik, mawala ang adik. O tapos nung naging kalaban ni Marcos si PRRD, o anong ginawa? Hindi, nako, mamamatay tao yan si PRRD. Biglang ganon, di ba? Oo. Gagong BBM eh. Aking kahulugan sa Pilipinas matapos pong arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Buwagin nyo na. Ang tagal naman eh. Yun na nga. Mabigat yung mga pahayag na ito ni US Secretary of State, Mark O, Rubio. paano yun? Pag binuwag yan, eh di si PRRD, di ba? Wala lang ICC. Si PRRD, makakalaya na yan. O, di ba? Pero nung siya pala yung humarap sa Pangulong Bongbong, mukhang hindi nila napag-usapan itong punto ito. Mukhang hindi nga napag-usapan. Oo, hindi nila kasi, alam naman natin, bagamat ang Pilipinas, Nagkaharap sila. Baka mamaya sa mga sasabihin ni Marco Rubio, sumakit ang tenga ni BBM doon. ay matagal na pong umalis dahil sa Rome Statute na ito, aminin man natin o hindi, ay patuloy po ang pakikipagtulungan ng Pilipinas. Totoo. Oo. Ang katunayan, Yun ang nakakahiya. naroon po ngayon sa Dahig, sa ICC, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. At bukod dyan, Jen, ha? Oo. Nandun na yung Pangulo, di ba? Oo. Dating Pangulong Duterte. Oho. Hanggang ngayon, anong katunayan na hanggang ngayon ay nakikipag-cooperate pa tayo sa ICC? Nako. Si Senador Bato, hindi ko makalantad-lantad kasi inaaresto ninyo. Ipinatutupad Gamit ang natin. warrant ng ICC. Yes. Sapagkat sa anumang korte ng Pilipinas, wala po siyang warrant. Wala. Walang warrant Wala. po Senador Bato de la Rosa. Oo. Ang warrant hawak daw ng mga otoridad ay warrant na galing po sa ICC. Na nasa cellphone niya. Patakin mo, banyaga ang aaresto sa Pilipino. Di ba? Parang meron siyang nagawa sa ibang bansa. Di ba? Parang doon siya nagkaroon ng kaso. Dito, hindi. Parang ganun. Doon siya mananagot. Kung talagang may kasalanan si Bato, dito pa lang sa Pilipinas, ito yung hustisya sa atin. No? Payag din naman si Bato eh. Basta dito sa Pilipinas eh. Pero ang gagawin niyo sa ICC. Di ba? Ano, gusto niyo bang bigyan ng kasama si PRRD? Kasi naboboring si PRRD, parang ganun. Si PRRD, uwi niyo sa Pilipinas dahil hindi deserve ni PRRD yan. Ngayon, kung may gusto pa kayong ipaharap na kaso kay PRRD, dito sa Pilipinas, hindi naman natatakot si PRRD. Sumama nga sa inyo sa ICC. Di ba? Dito pa sa Pilipinas. Paano ngayon ito? Ano ngayon ang indirectly, ano ngayon ang mensahe nito sa mga opisyalis ng pamahalaan? Ibig sabihin, nakikipag-coordinate tayo at nakikipagtulungan sa mga baliw dyan. Sa mga lunatics and Oh, crazy. lunatic crazy. O, pag nakapagtulungan tayo sa baliw, parang dalhin tayong baliw. Parang gano'n. Hindi ba? Tama. Ayan. So, yun po ang video na yun ha. Ako po sa totoo lang ako po talaga natatawa kay Bongbong Marcos. Kasi ang Amerika, kasi yan ang ano nila di ba kung maalala ninyo? Yan ang ipinagmamayabang ng mga dilawan, pulahan, sina BBM na kailangan nating makipag-kaibigan sa Amerika, dapat sumunod tayo sa mga sinasabi nila, di ba? Yan ang lagi nilang sinasabi. Pero tapos ngayon, ito, Sobrang pakikipagkaibigan, pati ICC kinaibigan na. ang Amerika gustong i-dismantle itong ICC. Ngayon si BBM, ano na? Ha? Balita ko pa nga latest I hope it's true na mayroong balita na ang Amerika raw tinawagan ng Pilipinas na to withdraw support to the ICC tapos inano raw ni BBM, kinancel raw ni BBM. Ang kapal ni BBM kung totoo man. Kung totoo man yun, ha? Siguro, ikakancel niya talaga yun. Hindi, kailangan namin ngayon to. Dami namin kalaban dito, eh. O, pag napakulong na namin sa ICC, siguro, sige, hindi rin naman nila hindi rin naman tayo pwedeng umalis din. O, di ba? Kailangan talaga nila ngayon yung ICC. Yan na lang ang natatangi pa nilang alas. Medyo si BP Sara, tagilid sila doon sa impeachment ni BP Sara, eh. Wala na silang armas. Kumbaga, ang ICC sa kanila, parang machine gun dito. Parang gano'n. Ito ang pinaka-machine gun namin sa mga kaaway namin. Susunod-sunurin namin sila. Sunod-sunod ang ano nito. Yun, di ba?
Ang kapal talaga ni BBM. Yun ang masasabi ko. Tapos, pahiya si BBM actually dito. Di ko lang alam kung anong sasabihin ni BBM at kung ano rin ang sasabihin ni Donald Trump dito. Ayun, natatig nato ngayon ang video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Donmar TV. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.